Sa Pentecostes, tinanggap ng mga apostol ang Espiritu Santo bilang tanda ng pagsisimula ng kanilang misyong ipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ang pananatili ng Espiritu Santo ay nagpapatunay na, una sa lahat, ang misyon ay nagmumula sa Diyos at gawain ng Diyos. Ito ay pagpapatuloy lamang ng mapagligtas na gawain ni Jesus sa kasalukuyan at sa darating pang mga panahon. Ang mamumuno po ngayon sa ating misa ay walang iba kundi si Reverend Father Sam Patriarca MSC. Magsitayo na po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon
sa linggo ng Pentecostes, birthday nating lahat, birthday ng ating simbahan. Pasalamat tayo sa Diyos at ipagdasal natin na patuloy niyang ipadala ang banal na Espiritu na siyang gagabay sa atin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos,
papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa makaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo.
Ganap na binabago ng Espiritu Santo ang mga taong tumatanggap sa Kanya. Pinupuri niya ang takot at binubuksan ang kanilang mga bibig upang ipahayag sa buong mundo ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ng Kristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ng maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ng lupa. Tugon, Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Tugon, Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Tugon, Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Ang banal na Espiritu ay Espiritu ng pag-ibig, pagkakasundo at pagkakaisa na dapat nananahan sa lahat ng mananampalataya kay Kristong muling nabuhay. Ang Espiritong ito ang bumubuo at nagpapatatag sa simbahan bilang tunay na isang katawan ni Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korento. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong
pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa Kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hodyo o Griego, alipin man o Malaya, ay bibinyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina, Espiritu, sa sinagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala, upang kami magkusa. Kay bigat patnubay, sa amin mananahan, ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Magsitayo po tayo. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga at happy birthday. Birthday po nating lahat. Kaya marami sa atin ang nakapula. Birthday ng ating simbahan. At kapag pinag-uusapan natin ang simbahan, ito ay tumutukoy sa bawat isa sa atin. Tayong mga bininyagan, tayong nananampalataya at nais sumunod kay Kristo, ay tinatawag na simbahan. At ang birthday ng simbahan ay ipinagdiriwang din ang linggo ng Pentecostes. Ang Pentecostes ay 50 araw pagkatapos ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo yan, mag-exam po ako sa sunod na taon. 50 days after the resurrection of Jesus Christ is the Pentecost. 50 araw pagkatapos ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay ang Pentecostes. Ang Pentecostes ay katuparan ng pangako ni Jesus. Diba, noong mga nakaraang linggo, si Jesus ay babalik na sa Ama. Inihanda niya ang kanyang mga alagad. At isa sa mga sinasabi niya sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabahala. Babalik ako sa Ama, subalit ipadala ang bagong patnubay. Isugo ang banal na Espiritu." Sa ating Ebanghelyo, narinig din natin na ang sabi, "Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman." That is the promise of Jesus Christ. At alam natin na si Jesus ay hindi katulad natin. Marami sa atin ang nangangako, subalit hindi natin tinutupad ang ating mga pangako.
Subalit si Jesus, kapag siya ay nangangako, ay talagang isinasakatuparan niya. Tinutupad niya ang kanyang mga pangako. At isa sa kanyang mga pangako ay kanyang ipadala ang isang patnubay. The Pentecost is the fulfillment of the promise of Jesus Christ that He will send the Holy Spirit. Katuparan ng kanyang pangako na ipadala ang banal na Espiritu na siyang maging kasama natin magpakailanman. Physically, hindi na natin kasama si Jesus. At sino ang ipinangako niyang maging kasama natin magpakailanman? Walang iba kundi ang banal na Espiritu. At ano ang papel ng banal na Espiritu sa ating buhay? Ang Diyos na Ama, siya ang manlilikha. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang Diyos na Anak, ang siyang nagligtas sa lahat. Inialay niya ang kanyang buong buhay upang iligtas niya ang lahat. At ang banal na Espiritu, ano ang kanyang papel? Siya ang tinuturo yan sa atin ng ating mga katekista. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, hanggang high school natin. Kapag merong katekista na pumapasok sa ating mga school, ay itinuturo yan sa atin. Nang banal na Espiritu ang siyang ating tagapatnubay. Siyang tagapagturo, siyang tagapagbigay ng liwanag. Siya ang gagabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at kasama natin magpakailanman. Kaya dahil ang banal na Espiritu ang siyang kasama natin magpakailanman, kaya palagi natin siyang anyayahan na mapasa atin. At narinig natin sa ating unang pagbasa ang pangyayari ng unang Pentecostes. Ano ang nangyari? Ang mga alagad ni Jesus, saan po ang mga alagad ni Jesus? Ay sa loob ng isang silid. Sila ay natatakot. Sila ay puno ng pangamba. Baka hulihin din sila ng mga Hudyo. At kung ano ang gagawin ni at kung ano ang ginawa kay Jesus ay maari ding gawin sa kanila. Kaya sila ay nakatago. Takot na takot sila. Anong nangyari habang sila ay nasa loob ng silid? Biglang may malakas na ugong. At maya-maya'y tila may dilang apoy na pumanaog sa kanila. At nabigyan sila ng lakas at kapangyarihan. At noong marinig ito ng mga tao, pumunta ang mga tao mula sa iba't ibang mga dako. At napansin ng mga tao na ang mga alagad ni Jesus ay nagsalita ng iba't ibang wika, nagpapahayag ng mabuting balita. Kaya doon unang ipinanganak ang simbahan. Kaya birthday ng simbahan sa araw ng Pentecostes dahil doon nagsimula sa pamamagitan ng mga alagad ni Jesus ang pagmimisyon, ang pagpapahayag ng mabuting balita. Sabi nga ng mga tao, di ba, mula tayo sa iba't ibang mga lugar. Binanggit ng ating lektor yung napakaraming lugar na pinanggalingan ng mga tao. Subalit ang bawat isa sa kanila ay nakarinig at nakaunawa ng mabuting balita na ipinahayag ng mga alagad ni Jesus. Dahil itong mga alagad ni Jesus ay napuspos ng banal na Espiritu. Kaya sila ay nagpahayag ng mabuting balita. Sinimulan nila
ang pagpapahayag ng misyon ng simbahan upang ipahayag ang mabuting balita. Sa aking pagninilay sa ating mga pagbasa, lalo tigit sa atong ebanghelyo, naalaala ko ang ating Biblia Rasal. Ano ang paborito nating awit sa ating Biblia Rasal? Anong kinakanta natin kapag tayo mag-Biblia Rasal? Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Inaanyayahan natin ang banal na Espiritu sa ating pagbabible sharing. Bakit yan ang ating inaawit? Bakit hindi purihin ang Panginoon? Bakit hindi Alleluia? Bakit kapag tayo ay nagsisimula ng ating Biblia Rasal, Come, Holy Spirit, ang ating inaawit? Dahil ang ating pagsaluhan at babahaginan ay ang salita ng Diyos. At nakonek ko sa ating ebanghelyo. Kaya naunawaan ko kung bakit Come, Holy Spirit, ang inaawit natin kapag tayo ay magbiblia Rasal. Dahil sabi ng ating ebanghelyo, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga salita. Ang mga umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tinutupad ang aking mga salita. Kaya kailangan natin ang paggabay ng banal na Espiritu upang maunawaan natin ang mga salita ng Diyos dahil hindi natin maisakatuparan ang Kaniyang salita kung hindi natin nauunawaan ang mga ito. Ibig sabihin, ang ating Bible sharing, hindi lang yan sharing. Pagkatapos nyo mag-sharing, anong nangyari sa inyo? Anong ginawa nyo sa salita ng Diyos na inyong pinag-sharingan? Pagkatapos nating marinig ang salita ng Diyos, anong ginawa natin sa mga salita na Kaniyang narinig? Dahil klarong-klaro ang sinasabi ng ating ebanghelyo. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita na kanilang narinig ay hindi umiibig sa akin. Ang tumutupad ng aking mga salita ang siyang umiibig sa akin. So ibig sabihin ng ating Bible sharing, ang pakikinig natin ng mga salita ng Diyos ay hindi hanggang pakinig lamang. Kundi naroon sana ang mga pagsusumikap ng mga napakinggan nating mga salita ng Diyos ay ating isinasabuhay, isinasagawa, isinasakatuparan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Halimbawa, yung ebanghelyo na sinasabi, mahalin mo ang iyong kaaway at ipagdasal mo ang gumagawa ng masama sa iyo. Di ba? Napapakinggan natin yan. Kung tayo ay ginabayan ng banal na Espiritu, ang mensahe na ipinapahayag sa atin ng Diyos ay magpatawad. Magpatawad. Yan yung ipinapagawa sa atin. Pagkatapos nating marinig ng mga salitang ayon na magpatawad, isinakatuparan ba natin? Sabi ng iba, hindi. Kung hindi mo pala iniibig ang Diyos. Dahil sabi ng ating ebanghelyo, ang umiibig sa akin, ang siyang tumutupad ng aking mga salita. Kaya nga, kailangan natin ang banal na Espiritu sa ating pang-araw-araw na pamumuhay upang gumabay sa atin. Kapag tayo ay naguguluhan,
Come, Holy Spirit, upang tayo ay liwanagan kung ano ang mga dapat nating gawin. Kapag meron tayong mga malalaking desisyon sa ating buhay, huwag ka agad-agad magdesisyon. Umupo muna tayo at magdasal. At sa ating pagdasal, anyayahan natin ang banal na Espiritu na gumabay sa atin. Kaya usong-uso na sa ating mission station yung conversation with the Holy Spirit. Diba, yung paikot-ikot natin na pagbabahaginan. Hindi lang isang ikot, halos 3 ikot ang ating pagbabahaginan dahil sinasala natin kung ano talaga ang gusto ng Diyos. Kung ano ang gusto ng banal na Espiritu na ipinapagawa sa atin. Kasi kung minsan nagdidesisyon tayo na sa huli ang pagsisisi. Nagdidesisyon tayo kaagad na hindi ginabayan ng banal na Espiritu. Kaya kung minsan nagsisisi tayo sa mga desisyong ating nagawa sa ating buhay. Kapag meron kayong mga problema sa buhay pag-aasawa, huwag ka agad-agad mag-away. Kasi si away ay walang maitutulong. Hindi away ang solusyon sa mga problema sa loob ng mga tahanan. Lalong-lalo na ang buhay pag-aasawa at buhay pamilya. Kapag merong problema, magdasal. Anyayahan yung mag-asawa ang banal na Espiritu upang gumabay sa inyo para tulungan at gabayan kayo sa paghanap ng mga solusyon sa mga problema na inyong kinakaharap sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag tayo ay may karamdaman, huwag ka agad sisihin ang Diyos. Magdasal. At anyayahan ang banal na Espiritu na palakasin tayo sa pagharap ng karamdaman na hindi natin maintindihan. Dilbatid natin na wala naman talagang tunay na manggagamot ang gagamot sa atin, kundi ang ating Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng banal na Espiritu. Kapag gulong-gulo ang ating isipan at ang ating kalooban, kapag maraming mga pagsubok ang dumarating sa ating buhay, pray, magdasal, and ask the Holy Spirit to give us strength to face the challenges and difficulties that we have. Dahil alam naman natin na wala tayong magawa kung wala ang Diyos. Dahil ang Diyos ang siyang may-ari ng lahat, pati ng ating buhay. At ang kaniyang pangako ay kaniyang ipadala ang papatnubay sa atin, ang banal na Espiritu na magiging kasama natin magpakailanman. Huwag na huwag kalimutan na mayroong ipinadala ang Diyos na magiging ating kasama anuman ang mangyari sa ating buhay. Siya ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Palaging anyayahan ang banal na Espiritu na sumama sa atin, sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Upang bigyan tayo ng lakas, upang bigyan tayo ng liwanag, upang bigyan tayo ng patnubay sa ating pagpapatuloy ng paglalakbay. Come, Holy Spirit, and renew the face of the earth. Halina, Espiritu Santo, at baguhin mo ang aming mundo na nagmumula sa aming mga sarili at sa aming pamayanan. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yuma, na may 3 araw na buhay na mag-uli,
umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maupo po tayo dahil ipagdiwang natin ang sakramento ng binyag. Inaanyayahan ko ang mga magulang, ninong at ninang ng batang bibinyagan na lumapit po tayo dito sa gitna sa harapan upang simulan natin ang pagdiriwang ng sakramento ng binyag. Paalaala sa mga magulang, ninong at ninang, kung mayroong mga katanungan mamaya, pakisagot ng malakas sa mga katanungan. Ang masagot sa mga panalangin, kagaya ng sagot na amen at sumainyo rin, at iba pang mga sagot sa panalangin, pakisagot lang po ng malakas. Mga kapatid, tayo nagagalak na magkakatipon-tipon sa pagdiriwang na ito, para sa sanggol na magiging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mga magulang, ninong at ninang, mangyari po lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong pabibinyagan. Mga magulang, ano po ang ipangalan ninyo sa inyong anak? Aram Ray Matibag po. Aram Ray. Bilang mga magulang ni Aram Ray, nais ba ninyong siya ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Opo. Nalalaman ba ninyo na kalakip ng inyong pag-upo ay isang malaking responsibilidad na ang inyong anak ay inyong pananagutan na hubugin sa pamamagitan ng diwa at buhay ni Kristo? Opo, Padre. Tatay pa. Opo, Father. Mga ninong at mga ninang, dahil hindi madali ang responsibilidad na ito ng mga magulang. Nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin ang inyong inaanak na si Aram Ray sa ating pananampalataya? Opo, ahanda po. Bilang kinatawan ng sambayanang Kristiyano, ikinagagalak kong tanggapin ang inyong anak na si Aram Ray sa pamagitan ng pagkukros sa kanyang noo. Kayo din, inaanyayahan ko, mga magulang, ninong at ninang, upang krusan sa noo ang inyong pabibinyagan. Sa yugtong ito ay ating i-welcome si Aram Ray sa ating Christian community. Ang ating pag-welcome sa kanya ay ating ipahayag sa pamagitan ng pagkukros ng kanyang noo. Ito po ang gamitin natin sa pagkukros ng kanyang noo. Ang unang mag-cross ng kanyang noo ay ang pari, sunod ang mga magulang, sunod ang mga ninong at ninang. Naunawaan kung ano ang gagawin? Ama naming makapangyarihan, kusang loob kang nagmahal sa amin, kaya sinugo mo ang iyong anak upang kaming nasadlak sa paniniil ng sala ay mabigyan ng laya. Sa tanda ng krus na banal, loobin mo na ang batang ito na si Aram Ray na bibinyagan ay maging malaya sa pagkaalipin sa bunga ng pagsuway na nilikha mong unang tao. Lukuban nawa siya ng banal na espiritu upang siya ay mapuspos ng diwa ng muling pagkabuhay ng iyong anak.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ama naming lumikha sa tubig na iyong pinagpala, idinulot mo ang muling pagsilang at Espiritu Santo. Ama, hinirang mong tumanggap ng binyag ayon sa pananampalataya ng iyong simbahan, ay iyong itaguyod sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga minamahal na mamagulang, ninong at ninang, noong tayo ay binyagan, tayo ay nalibing kasama ni Kristo upang kasama rin niya tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Bilang tandaan na inyong pananagutan sa paghubog ng inyong anak ayon sa banal na aral, sarayuan ninyo ngayon ang inyong mga pangako noong kayo ay binyagan, natatalikuran ng lahat ng kasamaan at kasalanan sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking mga katanungan. At ang una ninyong isasagot ng malakas ay, opo, itinatakwil namin. Mamagulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, tinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kaniyang mga gawain? Opo, tinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kaniyang pang-aakit? Opo, tinatakwil po namin. Mamagulang, ninong at ninang, ipahayag ngayon ninyo ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking mga katanungan. At ang inyong isasagot ng malakas ay, opo, sumasampalataya kami. Mamagulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo kay Hesu Kristo, isang anak ng Diyos Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa muling pagkabuhay na manamatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya po kami. Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag at iigawad ngayon ang sakramento ng binyag sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mamagulang, ninong at ninang, talaga bang bukal sa inyong loob na si Aram Ray ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Opo, Father. Bukal ba sa inyong loob na sa pamamagitan nitong binyag siya ay magiging Katoliko? Opo, Father. Paigain natin ang bata dahil siya ay ating bibinyagan. Aram Ray, ikaw ay aking bibinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Naging matatag nawa ang batang ito na si Aram Ray sa kanyang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen.
Ang damit pambinyag na ito ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ang dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahidungis ang karangalan ni Aram Ray hanggang matamu niya ang buhay na walang hanggan. Amen. Ipasuot ito ng isa sa mga ninong at ninang. Pasuot po. Pasuot po. Tatay, ipasuot po yung cup niya. Okay. Tayo na magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin at isipan, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Marky, sindi na po kayo. Ipasa sa makasama niyo. Mga magulang, ninong at ininang, dito kayo sa gitna. Ang ilaw na ito ay tanda na liwanag ni Kristo na tinanggap na mabagong binyag. Sa tulo ng mga magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanilang puso at diwa hanggang sa pagbalik ni Kristo ang ating Panginoon. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. At sa mahal na Berheng Maria, kay Our Lady of the Sacred Heart, ating ipagkatiwala si Aram Ray. Sama-sama tayong manalangin ng Aba Ginoong Maria. Tayong lahat, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama naming mapagmahal, amin ang ipinagdiwang ang sakramento na nagbibigay ng buhay at dangal. Habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat na iyong awa at biyaya. Paginapatin mo kami bilang mamagulang, ninong at ninang, ay manatiling matapat sa aming mga ipinangako sa binyag. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa kumpil at unang pakikinabang, dapat lubusin ang ating pinasimulan. Ihanda ninyo si Aram Ray pagsapit ng araw sa pagtanggap sa mga sakramentong banal. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Patay na po natin ang masinding kandila. Mga ninong at ninang, bumalik na po kayo sa inyong maupuan. Mga magulang, manatili po sa gitna. Mga magulang, humarap po kayo sa mga tao. Mga minamahal na kapatid, narito na muli ang bagong miyembro ng ating simbahan, si Aram Ray. At bilang pagtanggap sa kanya, ipahayag natin sa pamagitan ng masigabong palakpakan. Maupo na po kayo, tumayo tayong lahat para sa panalangin ng bayan. Mga minamahal na kapatid, itaas natin sa mapagmahal na Diyos ang ating makahilingan. Manalangin tayo at ating sasabihin,
Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, manatili nawang tapat na saksi ng banal na Espiritu, sina Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko, sa bawat pasiyang ating gagawin at landas na tatahakin, manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lingkod bayan, maghari nawa ang Espiritu ng katotohanan sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng tapat at mahusay sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagdurusa, makahanap nawa sila ng kaginhawaan at kaganapan sa pag-ibig at pagkalinga ng mga taong pinakikilos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming mahal na mga yumao, patuloy nawa sila sa walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, pag-alabin mo ang aming mga puso sa apoy na iyong Espiritu upang kami makapamunga tungo sa pagtatatag ng iyong paghahari sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo para sa pagdiriwang ng huling hapunan.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako na iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap, ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo, ngayong ginaganap ang paghahaing ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espirito'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan na iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espirito'y lumilika ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Santo Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo.
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsilod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mabigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, Ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin, sa kanya ialay ang aming papuri at pasasalamat, sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kaharian ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalingam mo, siya nawa. Birhen na banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat, paalala at paanyaya. Magkakaroon po tayo ng second collection na pagkasunduan po ng ating Pastoral Council para sa ating 2 youth delegates na attend po ng National Youth Day sa Diocese ng Caceres sa Naga City. Maswerte po ang ating mission station. Out of 24 mission stations sa Diocese of Caloocan, isa lang po tayong napili na magpadala ng ating 2 delegates na maging delegates ng Diocese of Caloocan para sa National Youth Day. Ito ay gaganapin ngayong linggo doon po sa Naga City. So tulungan po natin ang ating mga 2 representatives sa pamagitan ng pagbigay ng second collection para sa kanilang pangangailangan upang maging matagumpay ang kanilang pagdalo sa National Youth Day. Ito ay pagtitipon ng lahat ng makabataan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Biro mo sa daming parokya ng Diocese of Caloocan at Mission Station, isa tayong napili na magpadala ng 2 delegado. So maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagtulong. Maraming salamat, Father. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumutulong sa paglilingkod, ang Music Ministry and Regina Celli Children's Choir, lay Eucharistic ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communications Ministry para sa ating FB live streaming. At sa atin pong naririto ngayon, at higit sa lahat, ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang, walang iba kundi si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Palakpakan po natin. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. At sa susunod na linggo, ang sponsor po ay ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Mga paalala pa po, patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko.
Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para sa mga pagpapagawa at mga pangailangan ng ating simbahan. Maraming salamat po sa pakikinig. Magsitayo na po tayo. Paalaala sa mga leaders, kayo na po ang bahala na mamigay ng mga notebooks para sa grade 4 and 5 na inyong mga kabataan. No? Dagdagan po natin ng 12 na mga kabataan. Yung nauna is 8. So dagdagan po natin ng 12. No? Bawat chapel ng San Juan, ng Calcota at San Roque ay maghanap kayo uli ng 12 na mga bata. Bibigyan po sila ng tigli-5 notebooks, no? Mula sa ating mga generous na mga benefactors, no? At kayo na rin ang bahala para ipagpatuloy yung ating Flores de Mayo na pagkasunduan sa ating Pastoral Council na ipagpatuloy natin ang pagturo sa mga kabataan every first and third Saturday or Sunday. Kayo na ang magpili kung anong araw at anong oras na ipagpatuloy ang pagtuturo sa mga bata, no? Nahuli na po natin sila, wag na po natin silang pakawalan, no? Para lumaki sila ng may pananalig at pananampalataya. And hopefully sa month of October, may culmination tayo uli para sa kanila, no? So, i-gather na muli natin sila sa month of Rosary para sila ay maging kabahagi ng pagtatapos ng buwanan ng banal na rosaryo, no? At reminder din po sa Calcota Chapel dahil napabilang po kayo sa Barangay 158, no? At kayo po yung pinili natin na barangay ang magkaroon po ng regular feeding program, no? Every month po at thrice a week or twice a week ang pagpi-feeding po natin, ha? So, may meeting po ang CSSD mamaya doon sa Woodcraft Bayanihan para pagplanuhan po ninyo ang pag-survey ng mga bata na hanapin natin na i-feeding po natin. At magpili po tayo ng lugar kung saan tayo magpapakain para sa taga-Perpetual, sa taga-Kalungsod at sa taga-Calcota na napabilang sa Barangay 158. May sponsor din po tayo dyan, 20,000 yung ibinigay niya every month para sa makabataan na magkaroon ng feeding program. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos Ama ng kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng makaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Di lang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon at ang kapwa ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.